Kaibigan, isang mapagpalang oras na pag-aaral. Isang kagalakan na ikaw ay makakasama namin dito sa oras ng pag-aaral na ito'y isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan sa iyong puso habang naglilingkod sa Kanya, sa Kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Ngayong oras na ito, binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Camellia, Buenlag, ganun din sa Kamalig, Amadeo, Aguinaldo, Mailiyang, sa may Kawayan, at ganun din sa Malbar, Infanta, Calapan, Bukidnon, sa Gubat, Leyte, Bulacan, Bagong Sikat, Bohol, Balayan, ganun din sa Imos, sa Maulingon, sa Kapatalan, ganun din sa Silang, sa Benguet, sa Alaminos, Tandang Sora, Caloocan, Liang, Malig City, at saka dun sa Santiago, San Fernando, sa Japan, sa Europe, sa North Carolina, Edmonton, at sa buong sanlibutan. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa Pilipinas, purihin ang Panginoon Diyos. Dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos, na Siya ang may-ari at may-akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga patuloy na masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. May higit na 100 na ang mga nakalista, nakasulat at binabahagi ang programang ito sa iba. At tinitingnan namin yan, nilalike namin isa-isa. At kung ano yung mga katanungan, malalaman namin, sinasagot. At ganun din, malalaman namin kung saan kayo naroroon, nakakarating ang programang ito. Ganun din sa mga kaibigan nating ginigiliw na taga-subaybay sa AWR 360, dalangin namin na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang pagdating. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating patuloy na kaibigan at kamanggagawa ng ating Panginoon Diyos, si Pastor Lito Cadaw. Siya po ang ating isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman, Pastor Ray, at sa ating mga ginigiliw na mga kasamang mag-aaral ng Biblia, isang magandang oras ng pag-aaral pong muli para sa inyo. Saan man ikaw, kaibigan, naroroon sa balat ng lupa, isang kagalakan na tayo muling magkasama-sama upang ating katagpuin ng Diyos sa magandang oras ng pag-aaral. Kami umaasa at ang iyong lingkod ay naniniwala na ang Diyos ay patuloy tayong tutulungang lumago upang maunawa ang higit ang Kanyang salita habang tayo naghahanda sa Kanyang pagbabalik. Maraming salamat. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman, Pastor Orbe, at maraming salamat sa muling pagkakataon na tayo narito ulit sa ating programang Oras ng Pag-aaral, Pangumusta mula sa Manila Adventist College at sa ating buhatan ng Asia Association for Clinical Pastoral Education. At recently lang, Pastor, meron na rin tayong organisasyon ng Philippine Chaplains Association. Sino ang qualified na sumali doon? Philippine Adventist Chaplains Association. Lahat na-graduate ng theology na nakakuha ng CPA. Kaya kayong dalaw, qualified kayo. Philippine Chaplains. At meron tayong coming, di ba, na World Congress ng Chaplaincy. Di kung kayo ay sasama sa association, baka pwede kayong makasama sa World Congress ng Chaplaincy. Mabuti yan. So, sa ating papatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos sa maraming banal, kami po ay lumalapit sa inyo kapagkat kinikilala namin kayo na kayo ang may-ari at may-akda ng aming buhay. Napakabuti niyo sa amin at pinagkaloob ang oras na ito upang pag-aralan namin ang iyong mga banal na salita. Magsalita sa amin, Panginoong Diyos, at nawa ang banal na Espiritu ang siyang magministeryo sa aming buhay. At ang iyong salita ay mamagtibay at magpaibayo ng aming pananampalataya. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang patuloy na tema na ating pinapag-aralan ngayong trimestre ay mula pa noong Enero. Ngayong Enero hanggang sa Marso ay may pamagat na
pag-ibig at katarungan ng Diyos. Sa temang ito ay patuloy nating susuriin ang mga halagang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at ang mga katarungan na ating nalalasap at nararanasan habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Kung ano itong pag-ibig na bawat isa sa atin ay matamasa habang tayo naglilingkod at naghihintay sa Kanyang pagdating. Kaya dalangin ko kaibigan na patuloy kang susubaybay dito sa programang ito upang patuloy na maunawaan mo at mapaibayo ang iyong pag-ibig sa ating Diyos sapagkat patuloy na siyang umiibig sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang ating pang-anim na paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na ang pag-ibig ng Diyos sa katarungan. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Jeremias 9:24, ito pong sinasabi, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang naunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at katwiran ng daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Pagaganda ang ating leksyon ngayong linggong ito. At ating buuin ang ating leksyon ng 3 punto na mag-uumpisa sa letter L. Ang una dito ay loving God's justice. Pangalawa ay living God's righteousness. Ang pangatlo ay leaning on God's constancy. Una dito ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Salo kung ano ibig sabihin nito ng loving God's justice. Pastor Salo. Maraming salamat, Pastor Orbe. Now, ang ating lesson ngayong linggo ay connected sa noong nakaraang linggo na wrath of the divine love. Ngayon naman, God's love for justice. Paano ba ito nagko-connect? Kailangan maintindihan natin, mga taga-subaybay, that God's love and justice are intertwined. Hindi yun magkahiwalay. Talagang magkadugtong yan, magkasama. True justice cannot exist apart from love. Yun yung pinapaliwanag ng banal kasulatan. Ang totoong hustisya, hindi talaga yan mag-exist kung wala ang pag-ibig. Ngayon, pangalawa dyan, God's character is perfectly righteous, serving as model for all believer. So, yan yung pangalawa dyan na ating makikita. At ang pangatlo na pinapaliwanag ng ating lesson, God's character is unchanging, offering believers hope and trust. Na ating intindihin ang konseptong ito sa 3 punto. Punta tayo sa unang punto. Unang punto tayo, Pastor. Loving, itong ating lesson ngayon, tumutukoy siya sa magiging response natin doon sa pag-ibig ng Diyos sa hustisya. Okay. So ano dapat ang maging response natin? Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng hustisya, mahal niya ang hustisya, anong response natin? Una, loving God's justice. Unang punto, sa unang punto, ang sinasabi rito, basahin natin, Pastor, ang Psalms 33 verse 5. Ang katwiran at katarungan ay kanyang iniibig. Puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Ano daw ang kanyang iniibig? Katwiran at katarungan. Hindi lang pwedeng matwid ka. Dapat may katarungan ka rin. Hindi rin pwedeng may katarungan ka, pero hindi ka naman matwid. Sapagkat iniibig ng Diyos ang katuwiran at saka katarungan. Ibig sabihin, God consistently condemn injustice. Ayaw talaga ng Panginoon ng may injustice. Nabanggit natin sa nakaraang linggo kung ano yung mga injustices na ginagawa ng mga Israelita noon na ayaw ng Diyos. Ano ngayon? Banggitin natin uli. Rebellion, oppression, and corruption. So ayaw yun ng Panginoon. Ngayon, ano naman ang gagawin ng Diyos pag patuloy tayong gumagawa ng mga ganon? Tingnan naman natin ang first part ng Isaiah 61 verse 8. Ito yung pinapahiwatig ng banal na kasulatan na gagawin ng Diyos kapag patuloy tayong gumagawa ng oppression, rebellion, injustice, and corruption. Anong gagawin dyan?
Sapagkat akong Panginoon ay umiibig sa katarungan. Kinapuputan ko ang pagnanakaw at handog na sinusunog. Kinapupuutan ng Diyos yung pagnanakaw at handog na sinusunog. Ibig sabihin dyan, mga taga-subaybay, kahit pa may handog tayong sinusunog, kung tayo'y nagnanakaw, kakapuutan talaga tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat connected sa atin yung pagnanakaw niya. Galit siya sa aksyon ng pagnanakaw. Dala-dala mo. So, nadadamay ka under the concept of collateral damage. So, pati ang tao na nagnakaw, nagkukurap, nag-o-oppress, nagre-rebelde, kinakapuutan niya ng Panginoon yung kanyang mga aksyon, pero dahil siya connected sa kanyang aksyon, magiging collateral damage siya. Ngayon, ano ba ang inaasahan ng Diyos sa atin? Lalo na tayo na narito naglilingkod sa iglesia. Hindi lang dito applicable sa iglesia. Pati na rin ang mga public servant. Oy, mag-i-eleksyon na pastor. So, kailangan ay ipag-pray natin at ayusin ang ating pagpipili. Kaya tayo nagkakaproblema kasi marami naman kasi binibinta ang kanilang mga buto. Gumasto ang mga politician, binabawi pag nakapanalo. Yan ang maling practice natin. Kaya dito, ano ba ang inaasahan ng Diyos sa lahat ng nasa posisyon? Nasa secular ka man na posisyon or nasa religious position ka man? Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Sa ating administration. Micah chapter 6 verse 8. Pinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo. Kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Okay. Himayin natin to, mga taga-subaybay. Pinakita na ng Diyos sa atin ang mabuti. Hindi lang niya sinabi, kundi ipinakita. Ipinakita. Ano daw ang pinakita? Na kailangan mag-practice ka ng hustisya. Ang problema niyan kung mismo sa loob ng iglesia may injustice. Kasi nangyari yan doon sa kanilang kapanahunan. Ang daming injustices. At itong injustices ay maraming form yan, Pastor. Maraming form. Hindi lang injustices sa pag-o-oppress mo sa tao, injustices sa employment, kapag hindi tayo nagpapasakop sa mga batas para sa ating employment, lalo na kung we are preaching honesty, tapos dishonest naman ang sistema, ay siguro kailangan may revisit yan kapag kaganyan ang ating sistema. Kasi napakahirap yung puro love, mercy, and honesty ang ating ibinabahagi, pero nasa sistema naman tayo na very injustice and oppressive to the certain profession. Especially kung ang profession pa ay kagaya ng unang panahon, yung mga paglilingkod ng ministeryo. Kaya sabi dito, practice justice. Ano pa? Love, mercy. Ano sa Tagalog? Kaawaan. Kaawaan. Umibig sa kaawaan. Umibig sa kaawaan. Hindi lang yung pag-ibig, hindi sapat yon, kundi pag-ibig sa kaawaan. Very specific ang ating Panginoon. Ano pa rito? Para ating magawa ito. Ito yung pinaka-key. Magagawa lang natin to kung tayo ay, pangatlong punto dyan, lumakad na may kapakumbabaan. Ang explanation natin dito sa unang lesson natin, ito yung essential element. Pagpapakumbaba. Nakasama ang Diyos. Nakasama ang Diyos. Sabi dito. Meron din kasing pagpakumbaba na hindi kasama ang Diyos. Ano yon? Yan yung tinatawag na low self-esteem. Law. Na inaabuso mo ang iyong sarili. Ay pagpakumbaba yun na wala ang Diyos. Na akala mo, ay tama yun. Mali yun. Kasi dinidiscredit mo ang iyong being created in the image of God. Ang Diyos din. Kasi, kung dinidiscredit mo yun, na ikaw ay image ng Panginoon Isos, dinidiscredit mo rin ang Panginoon. Kaya kailangan mahalin natin ang hustisya. Kaya
Kaya invitation ito sa atin, lalo na sa ating mga leader, Pastor. Halimbawa, ako ay leader, tapos ginamit ko ang aking posisyon para i-oppress ang aking nasasakupan, ay ayaw ng Panginoon sa Diyos. Ang gusto niya, kailangan love God's justice tayo. Application naman. Kung halimbawa sa ating organization, nakikita na natin na maraming practices na oppressive, ay maganda siguro ma-revisit natin. Kasi nung nakarang linggo, binasa natin na kailangan magpasakop din tayo sa secular authority. Ang ibig sabihin niyan, we need to submit to the secular law as well. Halimbawa, tayo kasi ay non-profit, mga organization ay non-profit, non-stock corporation. Abay, kailangan compliant din tayo sa 29 Revised Corporation Code. Hindi pwedeng hindi tayo compliant kasi injustice yun. Injustice yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, huling talata nating babasahin rito, Psalms 85 verse 10. Gusto ng Panginoon yung balanse na pagka-apply. Meaning, merong check and balance ang ecclesiastical policy as well as the secular laws. Yan yung diniscuss ng ating prinsipyo sa Constitution, the separation of church and state. Pero basahin natin, ano bang gusto ng Panginoon? Magsasalubong ang tapat na pag-ibig Tapat na pag-ibig katapatan. at katapatan. Ang katwiran At kapayapaan. ay maghahalikan. Ay maghahalikan. Kaya kung patuloy natin ang invitasyon, kung patuloy nating gagawin ang alam na natin na oppressive at alam na natin not compliant with the law at alam na natin na nakakaabuso, tayo ay sisingilin ng Diyos. Sapagkat we are invited to love God's justice. At hindi lang niya iniimbita tayo, pinapakita na ng Diyos sa atin kung ano ang tama. Ano daw yon? Ang tama daw ay to practice justice, love mercy, and walk humbly with the Lord. There is no less than that. Napakaganda. Ito'y tungo hindi lang doon sa mga mababang mga posisyon, kundi lalong-lalo na mga pangulo natin. Hoy, Yung mga namumuno. Sapagkat tayo yung decision maker eh. Kahit doon sa tahanan. Hindi tayo, porque nagkasala yung anak natin, tinasasantabi na natin. Iniiwas na natin sa disiplina o kaya sa mga bagay na dapat niyang harapin sapagkat siya ay nagkasala. Kailangang may hustisya yun. Makikita ng mga tao na ikaw ay namimili ng mga kausap. Kung hindi na sumasang-ayon sa'yo, hindi mo na kinakausap. Hindi mo na nilalapitan. Hindi mo na pinapansin. Ang worst, tanggalin mo na. Dumating ng panahon ay gumawa ka ng paraan para matanggal na yung taong iyon. Pero mabuti naman ang kanyang ginagawa. Kaya lang, hindi sumasang-ayon minsan sa iyo. Prinsipyo. Kaya tayo ay mag-ingat kung saan man tayo ay purihin ang Panginoon Diyos. Bahalang Diyos sa bawat isa sa atin kung tayo ay tapat na gumagawa ng tamang hustisya o equal treatment sa lahat ng mga tao ating pinaglilingkuran. Maganda yung concept dito. Gusto kong ang ating mga taga-subaybay ito'y maunawaan ng higit pa. Iba kasi yung sinabi. Maaaring naunawaan mo pag sinabi, Lalo na kung maganda ang pagkakasabi. Oo. Pero kung hindi lang sinabi at ipinakita pa, Lalo na. ay lalo na. Naunawaan mo na. So, ibig sabihin, nung ipakita, ay doon natin makikita na ipinapaalam ng Diyos kung papaano ito maging posible sa atin. Kasi ang tanong lagi kasi ng mga tao, ay maganda yung sinasabi mo. Ang tanong, papaano? Ay ang ginawa ng Diyos ay hindi lang sinabihan tayo ng gagawin, hindi lang instruction, kinumpleto. Ito ang paraan, papaano mangyayari at papaano gagawin. Bagamat naririnig natin yung terminong ito'y madaling sabihin, mahirap gawin. It is easier said than done. Malimit nating marinig yan. Pero ang pinakang sabihin nating bottom line,
ay kung lalakad pala tayong may kapakumbabaan. Yun kasi ang mahirap sa atin minsan. Mahirap nating i-recognize kung sino at ano ba talaga tayo. Magsisimula pala ito sa pagkilala kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Pag ating nakilala, maganda yung kwento ng Isaiah 6:8. Nung makita ni Isaiah na siya'y lalaking may maruming labi, yan, yung 6:1-8, ay kanyang naunawaang siya pala'y ang Diyos ay banal, siya naman ay hindi banal. At nung makita niyang siya'y hindi banal, siya'y nagpakumbaba sa harap ng Diyos. At yung kapakumbabaan sa harap ng Diyos, matapos nating makilala kung sino tayo sa kanyang harapan, ay magagawa nating i-emulate yung nais niya na ang sabi, ating iibigin ang iniibig niyang Diyos na katarungan. At lalakad na tayo ng buhay na ang sabi ay loving mercy ay mahahayag sa atin. At ang isa dyan, Pastor, na nais natin emphasize, yung concept ng Diyos ng katarungan. Sa secular kasi, may tendency na dalawa separate yung love at separate yung justice. Alam ba, sa ating system of government, meron niyang tinatawag na separate three co-equal powers. Yung judicial, yun yung Supreme Court, mga korte, yung Congress, legislative, at yung executive, yung taga-execute. Pag sinabing Congress, Congress, House, at saka Senate. Sa Panginoon Diyos, walang separate na role yan. Kailangang patas lahat. Mula sa pag-interpret ng law, mula sa paggawa ng law, hanggang sa pag-execute, patas lahat na kanyang pinapakita. Mabuti to na malaman ng bawat isa sa atin para tayo ay merong ligayang gumawa ng mga bagay na ito sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Punta na tayo sa pangalawa. Ibig sabihin pangalawa ay living God's righteousness. Anong ibig sabihin nito, Pastor Lito? Very connected dun sa ating unang punto, Pastor Ray. Kasi ang unang sabi ay loving God's justice. Yung palang loving God's justice ay maglilid sa atin na living God's righteousness. I-establish muna natin. Ang ating lesson ay ipinapaunawa at idinidiin kung sino ang Diyos sa kanyang katangian. Babasa tayo ng ilang talata, 2 talata ang ating pagtuunan ng pansin. Unahin na natin yung Sipanaya chapter 3, verse 5, at ating alamin mula dito sa sulat na ito ng minor prophet na ito kung ano ang kanyang sinasabing kapahayagan tungkol sa Diyos. Ang Panginoon sa gitna niya ay matuwid. Siya ay hindi gumagawa ng mali. Tuwing umagay, kanyang ipinapakita ang kanyang katarungan. Siya ay hindi nagkukulang bawat madaling araw, ngunit walang kahihiyan ang di matuwid. May standard. Ang sabi ay ang Diyos ay matuwid. At sa kanyang pagiging matuwid, hindi siya magkakamali. Napakaliwanag nun. Matuwid at pagkatapos, ang sabi, ang kanyang desisyon ay laging eksakto, tugma at tama. Hindi ko alam kung ano pang term ang pwede nating idagdag. So, ibig sabihin, wala tayong maipupula, wala tayong maipipintas, ito'y hindi lang kompleto, ito'y sakdal. Lumalabas na ang Diyos sa kanyang kabanalan ay makatitiyak tayong hindi siya magkakamali at ang kanyang desisyon, bagamat siguro minsan mahirap nating maunawaan, ito'y pawang matuwid. Yun ang Diyos. Pangalawang talata. Atin namang tingnan kung ano ang binabanggit ng mga awit. Si Haring David ay merong konseptong ipinaunawa sa Psalms 9 at ating tingnan yung verses 7 and 8. Ano kaya naman ang ipinapahiwatig sa atin ng mga awit na si Haring David mula sa mga talatang ito? Ngunit nakaupong hari magpakailanman ang Panginoon. Tinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol at hinahatulan niyang may katarungan ang sanlibutan at ang mga tao'y pantay-pantay niyang hinahatulan. So napakaliwanag ng talatang ito. Hindi lang ang Diyos pwedeng magkamali, hindi lang ang Diyos ay sakdal, kahit ang kanyang kahatulan ay sakdal, hindi siya magkakamali, na dun yung eksakto at kumpletong katarungan na walang masasabing butas
Meron tayong ginagamit na term na beyond reasonable doubt. Yan. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng pag-alinlanganan. Maaaring sa kaisipan ng tao, sa ating, sabihin nating kakulangan ng ating kaalaman, maaaring mahirap nating maunawaan, pero idinidiin na ang Diyos ay sakdal na hukom. Ang kanyang pagpapasya ay kailanman ay hindi pwedeng magkamali. So, ibig sabihin, ang Diyos ay sakdal. Ang Diyos ay matuwid. Ang hiling sa atin, ang sabi ay kinakailangan nating ikabuhay ang katuwiran ng Diyos. Interestingly, ang sabi ng ating lesson, kagaya ng ating mga binanggit, Scriptures teaches that God is entirely holy, faithful, righteous, and loving. Yun ang sabi ng ating lesson. Kinut ko yung bahagi ng ating lesson. At ang Diyos lamang at laging siya ang sabi sa atin ang mapagmahal. Siya lang ang matuwid at laging makatuwiran. Kaya ang sabi din sa atin, hindi nga siya pwedeng magkamali. Ay kung ang ating second point ay living God's righteousness, ang question, papaano tayo makagagawa o papaano natin maikabubuhay ang katuwiran ng Diyos? Ay basahin muna natin ang Isaiah 64 verse 6. Kung posible nga ba ito? Ano kaya ang ating gagawin sa problemang ito? Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuutan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Parang imposible ano? Samantalang ating kahinang idiniin ang Diyos sa kanyang pagiging banal at matuwid. Na tayo ngayon ay dapat mabuhay sang-ayon sa kanyang katuwiran, ay ang katuwiran pala naman natin ay katulad ng maruming basahan. Dahil dito, hindi ko alam kung sasang-ayon lahat ng ating taga-subaybay, pero ako'y natuwa dun sa konsepto na idiniin ni Morris Benden, nung ating isang sikat na theologian sa ating church. Kasi idiniin niya sa atin, paano ba talaga natin pag-uunawain yung salitang katuwiran para ating maibuhay sa kabuhayan. Actually, ay meron daw siyang mga tinanong, ang sabi ng theologians na ito. At nung tanongin niya tungkol sa kahulugan ng katuwiran, ang sabi daw ng iba ay, ito ay pag-ayon o conformity sa kautusan. Sabi naman ng iba ay ito ay pamumuhay na may kabanalan. Sabi ng iba, ito'y paggawa ng mabuti. Sabi ng iba, yun daw katuwiran ay holiness o kaya ay pag-ibig. Maganda naman, wala naman sigurong mali, ano? Kaya lang ang tanong, pag ito ang ating definition ng katuwiran, ay lumalabas na yun lang ang ating kinakailangang gawin. Walang kinakailangang koneksyon para tayo mabuhay ng may katuwiran. Pero itong si Morris Benden ay nagbanggit. Kasi ang sabi niya, since na ang tao ay zero, pag pinag-usapan ay righteousness, 0 plus 0 equals 0. Pero yung 0 plus 1 equals 1. Nung kanyang i-define ang katwiran, ang sabi niya, ang katwiran ay hindi action. Ang katwiran, sabi niya, ay ito'y person. At ang sabi niya, ang katwiran ay si Jesus. Kaya ang sabi niya, ang taong walang katwirang 0, pag dinagdagan mo ng katwiran, magiging makatwiran. At ang sabi niya, ang dapat idagdag sa taong walang katwiran ay ang matuwid. At sino ang pwedeng idagdag? Si Kristo. At pag nasa buhay natin si Kristo, siya ang mabubuhay sa atin, mismong si San Pablo'y nagbanggit na hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Gusto kong i-quote yung isang magandang quotation. Sabi ni Ellen White, Testimonies to Ministers, page 367. Ang sabi niya, ang makasalanan ay makakasumpong lamang ng pag-asa at katuwiran sa Diyos. O di tama, wala nga tayong katwiran, 0. Pero pwede pa tayong magkaroon ng katwiran. At ang sabi, at walang matuwid, malibang siya ay may pananampalataya sa Diyos at may nananatiling isang mahalagang kaugnayan sa Kanya. Balikan natin yung tanong. Kasi ang punto natin ay living God's righteousness. Papaano ito pwedeng mangyari? Yan. Para ito mangyari, meron tayong kailangan sa ating buhay.
At ang sabi ng talata, unang quotation ni Ellen White na binanggit at ating binasa, makakasumpong lang tayo ng katwiran kay Kristo. Kaya ang isang taong walang katwiran, para magkaroon ng katwiran, ang kinakailangan niya ay si Kristo. Pag nasa kanyang buhay nga si Kristo, nung sabihin ni San Pablong, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang resulta nito ay ano? Magiging ka ng taong gumagawa ng mabuti. Ayan. Ano pa ang resulta? Magiging ka ng taong nabubuhay in conformity to the law. Pabubuhay ka na rin ng may kabanalan sapagkat si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Ayan. At pagkatapos, yung pag-ibig ni Kristo ay mahahayag ngayon sa atin. Kaya ngayon, sapagkat tayo'y pinayuhan ng ating lesson at ng Panginoon na ating ibigin ang kanyang katarungan, ngayon ay tayo'y kanyang hinihilingan na ating ikabuhay ang kanyang katwiran. Ang ibig sabihin nito, hayaan nating si Kristo ay mabuhay sa atin para ang kanyang karakter ay ma-reflect. At pag na-reflect ang kanyang karakter, magiging totoo na yung taong katulad nating Aba ay nabubuhay sa katwiran. Kaya minsan merong lesson study sa isang malakihang pagsamba praise program. May nagtanong. Ang tanong nung nagtanong ay simple pero ako'y nagulat. Ang sabi niya ay, paano po natin i-describe ang taong matuwid? Parang mahirap sa biglang isip. Alam mo yung sumagot, simpleng-simple lang ang kanyang sagot. Sabi niya, ang taong matuwid ay yung taong nararamdaman at kinikilala niya na siya'y makasalanan at walang pag-asa. At si Kristo lang ang kanyang pag-asa. May punto, ano, di ba? Kasi nga ang sabi sa atin, makakasumpong lang tayo ng katwiran ay kay Kristo. Kaya una, pag pinag-usapan natin yung justification, ayan, kay Kristo tayo ay dinjustify. Pinatawad na. At ang kasunod noon, hindi lang tayo in Christ. Ang sunod na proseso, like Christ. Paano magiging buhay natin ay like Christ? Si Kristo ay dapat manatili sa atin. Kaya ang sabi ni San Pablo, mabubuhay na ako ngayon, hindi sa laman, ang aking buhay na ikinabubuhay ay kay Kristo Jesus na nasa akin. Purihin ng Panginoon Diyos. So, ang bawat isa sa atin ay wala ni isang matuwid. Ang katwiran lamang ay matatagpuan kay Kristo. Sapagkat sinabi niya noon, the Lord is our righteousness. So, kung nais nating maging matuwid, dahil sinabi natin na dito, na ang nabasa natin ay wala tayo ay isang basahan lamang. Nangangailangan tayo ng katwiran at ang katwirang yan ay matatagpuan lamang kay Kristo. So tanggapin mo si Kristo at gagawa siya ng mabuti sa iyong buhay para ito ay maging kaaya-aya sa Kanya. Ano? So hindi yung gagamitin natin si Kristo para tayo makagawa ng mabuti, kundi hayaang ating si Kristo ang gamitin tayo para mabuhay at gumawa ng mabuti. Oo. Huwag nating ipagmalaki pag tayo halimbawa ay nakagawa ng mabuti. Dahil kung ipagmalaki natin na sa atin yon ay isang pagmamalaki yon. Kaya nga sabi sa Efeso 2:8, anong sabi? Wala tayong makakagawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay hindi kaninuman. Hindi rin sa gawa, kundi sa ating Panginoong Hesus, sa Kanyang biyaya. Dahil tayo nananampalataya. Kailangan yan maintindihan ng maigi, Pastor. Bagaman marami nga ang mga opinion dyan. Pero maliwanag ang banal na kasulatan na ang tao talaga, mula nang nahulog sa kasalanan, wala na siyang kapasidad gumawa ng mabuti. O yun na nga sinabi. Wala na. Marumi. Kaya nga, si Kristo na lang talaga. Ngayon, binigyan siya ng ang free will. Na yung free will niya, na mas ma-define yan sa ating sunod na pag-aaral na next week, na itong free will, ang participation lang talaga natin, ay mag-exercise ng free will. Mag-consent ka. Pag nag-consent ka na discuss din natin yan nakaraan, si Kristo ay gagawa sa pamamagitan mo. Kaya kung ikaw ay instrumento ni Kristo, gumawa siya sa pamamagitan mo, sa iyo ba yun? Hindi sa iyo yun. Yung mga sinasabing, sinabi ng Panginoon Hesus, let your light shine before man. That they may see your good works. Ito ay kadalasang ginagamit ng
mga kaibigan natin, na meron nga tayong good works. Pero ang ginamit niya na analogy ni Kristo, yung light. Kaya ipaliwanag natin sa pamagitan ng light. Halimbawa, ito yung bulb. May light ba yung Yan ang bulb? bumbilya. Yung bumbilya. May light ba yan? May ilaw ba yan? May ilaw ba yung bulb? Wala. Ng kanya? Wala. Kailan ito magkakailaw? Yung bumbilya. Pag may kuryente na. Kapag ka ikinabit mo doon sa source at switch mo Kinabit ang mo. source. Ang tanong, pag switch mo na yung source at nakakabit yung bumbilya, umilaw siya. Pero yung tanong, ilaw ba talaga yan ang bumbilya or galing yan sa source? Yung ilaw niya. Galing doon sa source. Galing kasi sa source. ikinabit mo. Wala yung bumbilya. Ibig sabihin, ganyan yung analogy ng light na ini-emphasize ng ating Panginoon. Tayo ay instrument. Hindi tayo yung source. Another illustration. Itong baso, may laman ng tubig. Tapos yung tubig, nainom ng tao. Ang tanong, itong tubig sa baso, saan galing? Sa baso mismo o sa gripo? Gripo. Sa gripo. So tayo ay vessel. Yung nagagawa nating mabuti, hindi talaga yan atin. Bakit? Ang tawag dyan ng banal na kasulatan, bunga ng Espiritu. Kaya nga maliwanag sinabi ng ating Panginoon Hesus, na wala talaga kayong magagawa kung hindi kayo kukunik sa akin. Ngayon, pag nakakunik na tayo sa Kanya, si Kristo ay gumagawa sa pamamagitan natin. Kaya sa ating batas, maliwanag yan. Ang tawag dyan, extrinsic acts and intrinsic acts. Pag sinabing intrinsic, sa ating mga batas, halimbawa pastor, ang pinaparusahan yung extrinsic lang. Bakit? Wala naman tayong kapasidad para basahin ang laman. Kahit ano ng kahalayan ang iniisip mo sa iyong isip, hindi ka pa rin mapaparusahan. Pero sa Panginoon, iba. Bakit? Sa Panginoon, ang standard niya, both intrinsic at saka extrinsic. Ang sabi niya, kapag napupuot ka sa iyong kapwa, ano na yan? Murder na. Kapag tumingin ka sa isang babae na meron kang masamang iniisip, intrinsic ano na yan? Adultery na. Sapagkat sa Panginoon, intrinsic at saka extrinsic. Basa niya. So, ibig sabihin, ang pinakamaganda nito, it is really possible na yung taong katulad natin ay makapamuhay. Yung binabanggit ng ating lesson na living God's righteousness. Pero ang credit natin, living Hindi God's sa'yo. righteousness. That is not our righteousness. God's righteousness. righteousness. Dahil ang righteousness natin ay isang basahang marumi. So, papunta na tayo sa pangatlong punto. Pagkatapos na loving God's justice, mahalin natin ang hustisya ng Diyos at mabuhay tayo sa Kanyang katwiran. At tayo naman ay leaning on God's constancy. Pastor Salo, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng leaning, ito yung dependency on God's constancy. Ano ba yung God's constancy? Ang ibig sabihin niyan, God's character is unchanging. Hindi nababago ang kanyang karakter. Offering believers hope at saka trust. Kasi kung ang tao, ang Diyos ay kagaya ng tao na changeable, ay wala tayong maasahang pag-asa dyan. At saka mahirap tayong magtiwala. Sapagkat changeable siya. Paano ka magkaroon ng pag-asa? Pabago-bago. Pabago-bago. Ang kagandahan, ang ating Panginoon Hesus ay constant ang kanyang karakter. Yung kanyang pag-ibig, constant. Yung kanyang hustisya, constant. Yung kanyang righteousness, constant. Ngayon, sa papaanong paraan, basahin natin ang Titus. Titus 1, versikulo 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. So may pag-asa tayo. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin, reliable siya. Mapagkakatiwalaan siya. Kaya meron tayong pag-asa. Meron tayong rason para magtiwala sapagkat ang ating Panginoon Hesus ay hindi nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin niyan, bagaman relationally,
ay nababago. At yan ay pag-usapan natin sa susunod na lesson. Pero ang ating Panginoon na hindi nagsisinungaling. Siya ay, pag nag-promise siya, hindi talaga mapapalya yan. Pag siya nag-promise. Basahin daw natin ang Hebrews chapter 6, 17 hanggang 18. Pastor Orbe. Gayon din naman sa pagnanais ng Diyos ay maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya. Pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Pero sino lang yung may pag-asa? Yung mga taong tumungo sa kanlungan. Yung tungo sa kanlungan, ha? Ang ating pag-asa lang talaga ay walang iba kundi ang kanlungan kay Kristo. Oo. Ganun lang yun talaga. Kasi apart from Christ, pag wala si Kristo, ay wala talaga tayo. Ano yung pinaliwanag ni Pastor Lito kanina? Zero talaga tayo. Meaning pag zero, wala kang capacity on whatsoever. The only property that we have is our sins. Hindi natin pwede ipasa yan. Bakit nga? Guilt is personal. Sins are personal in nature. Ngayon, meron tayong ini-exercise na privilege. Ito yung pagpili natin. Desisyon. Pagdesisyon natin. Ngayon, tayo ay pabago-bago. Magdesisyon tayo ngayon, hindi na naman sunod. Tapos sunod naman, iba na naman. Sunod, iba na naman. Kaya nga iniimbita tayo na tayo'y kailangan magdidepende sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ako, halimbawa bilang isang tao, pabago-bago. Lahat ng tao, pagbago-bago. Ngayon, okay ang mood. Mamaya, hindi naman okay ang mood. Ngayon, magandang kausap. Sunod, hindi na magandang kausap. Ngayon, napakabait. Mamaya naman, napakasungit. Pabago-bago talaga tayo. Masaya ngayon, mamaya. Galit. Ngayon, masaya, mamaya, galit na. Ngayon, mahal ka, sa sunod, iwanan ka na. Kaya nga sabi ng teacher ko dyan, huwag kayong umibig sa taong para daw buwan. Iba yung buwan. Ito, iba naman. Huwag kayong umibig sa taong parang hagdanan. Yun. Ano naman yung hagdanan? Tanong mo ako, ano yung hagdanan? Pataas pa ba yun? Maliban sa pataas pa baba, naalala ka lang pag nag-dysfunction ang elevator. Naalala lang natin ang Diyos pag meron na tayong mga trahedyang nararanasan. Di ba ganun tayo? Ganun tayo Naalala, kailan ba humihigpit ang ating pagtitiwala, ang ating mga panalangin? Di ba pag may mga trahedya at may mga kahirapan, ay ganyan ang tendency ng tao. Hindi lang yan tayo. Noong unang panahon, ganyan na rin sila. Pag sila'y nag-una-uupris na, nahihirapan na, grabe na matinding panalangin. Tingnan mo, pag may pagsubok tayo, pag may kanser ang pamilya, pag wala na tayong kapera-pera, pag mayroong kahirapan, ang panalangin natin iba. Kasi pabago-bago nga tayo. Ang imbitasyon nga, dahil pabago-bago tayo, ang Panginoon nag-imbita. Sabi niya, magdepende kayo sa akin, sapagkat ako ay hindi nagbabago. Ngayon, sino ang ating sasandalan na hindi nagbabago? Tayo ba yon? Makakarating ba tayo sa ganong estado? Hindi. Wala. Hebrews, Kapitulo 13, versikulo 8. Anong sabi? Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Si Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang tanong, pag tayo ay nagpapagamit sa Diyos, we will be like Christ. But it is not because of us. It is not our works.
Ibig sabihin yan, Pastor, sa law of ownership, wala tayong ownership niyan. Wala tayong ownership. Wala tayong capacity. Ito kasi ang mahirap sa ating tao. Pag ikinikredit natin sa ating sarili, ang ibig sabihin niyan, meron na tayong capacity na gumawa ng mabuti. Apart from Christ. Di ba? Meron tayong capacity gumawa ng mabuti apart from Christ. So, kung wala tayong capacity na gumawa ng mabuti apart from Christ, sapagkat kung sinabit natin ang ating dependency doon kay Kristo, siya na ang gagawa para sa atin. Ang ibig sabihin, mga taga-subaybay, ang atin lang ay mga intrinsic movements. Ano ba yung intrinsic movement? Yung panloob na mga aksyon. Ano yon? Yung tinatawag na total surrender. Yung tinatawag na total submission. Yung tinatawag na giving of our consent. When we totally surrender and we give our consent, ang ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu ay gumagawa sa pamamagitan natin. Kaya ang tawag dyan, bunga ng Espiritu. Hindi yan bunga ni Pablo. Hindi yan bunga ni Lito. Hindi yan bunga ni Relino. Hindi yan bunga ni Re. Kundi yan ay bunga ng Espiritu. Kung bunga pala yan na natin, hindi sana tinawag ni Pablo yung bunga ko yan. Bunga ni Isaiah yan. Bunga ni Juan yan. Bunga ni kanino man. Walang binabanggit. Sapagkat ito ay bunga ng Espiritu. Bagaman, minsan, interchangeably, yan ang sinasabi in the analogy of light, makikita ang inyong mabubuting gawa. Sapagkat ang bulb ang nakikita natin. Pero yan ba ay, yung analogy na in-explain natin kanina, hindi yan atin. Sapagkat tayo ay isa lang vessel, isa lang instrument na ginagamit ng ating Panginoon Hesus upang ang kanyang pag-ibig maramdaman din ng iba. Upang ang kanyang kabutihan maiparating sa iba. Sa pamamagitan ng pagsabit natin sa ating sarili upang gamitin ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Sapagkat tayo ay nakadepende sa Diyos na hindi nababago. Ulitin ko, ito yung last line. Ang pagbabago ng isang taong kagaya ko at kagaya mo ay nakadepende sa ating pagdepende sa Diyos na hindi nagbabago. Matibay yan na ang bawat isa sa atin ay malaman natin ang Panginoon Diyos ay hindi nagbabago, hindi yan nagsisinungaling, yan ay pantay-pantay ang kanyang pagtrato sa bawat isa sa atin, mapagkatiwalaan siya, lalong-lalo na umiibig siya sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo ay magdepende sa Kanya, magtiwala sa Kanya. At anong sabi mo kanina, depend. Tayo ay mag-lean sa Kanya sapagkat siya ay constant, ayon sa pangatlong punto natin, na hindi nagbabago ang Diyos. Kahit man tayo ay pabago-bago, siya hindi. Siya hindi. Para naman tayo ay hindi pabago-bago, hayaan natin ang Panginoon Diyos na mabuhay sa ating buhay. Sabi nga ni Pastor kanina na nung si Kristo ay nasa aking buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ngayon, kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, angkinin mo ba yon? Hindi na. Angkinin ko ba yon? So lahat ng gawa mong mabubuti, kay Kristo pa rin ang credit. No? Kaya wala tayong tinatawag na personal ownership. Tayo hindi sinusukuan ng Panginoon. Kaugnay pa rin. Hindi naman siya mababago. At dahil doon, wala tayong ibang pwedeng sandigan sa lahat ng panahon ng ating buhay. At ang maganda nito, yung ating paglin sa kanyang constancy ay may magandang kahihinatnan. At yun ang dahilan kung bakit gahon na lang ang kanyang pagnanais na tayo ay maglin sa kanya dahil alam niya na yun ang pinakabuting kahihinatnan ng taong maglilin sa kanya. Pero magandang ma-remind natin ang ating sarili at bawat isa na bagaman tayo ay forever na hindi sinusukuan ng Diyos, pero yung mga nakarang lesson, nabanggit na natin, yung opportunity ay hindi
Forever. Forever. Okay, na-establish natin yan Oo. ng nakaraan. Oh, diba? kasi yung justice, alam natin hindi. Maliwanag yan sa banal na kasulatan. Yung hustisya ay laging nandyan. Kaya hindi mo pwedeng, ang tawag nila dyan, doktorin. Alam nyo ba ang history? Bakit daw binago, Pastor, yung kurso ngayon ng Juris Doctor? Pumalag daw kasi ang mga medical doctor. Bakit daw pag binabago ang document, ang tawag ay dinoktor? ang kadalasan naman daw gumagawa diyan mga lawyer. Bakit daw hindi ni lawyer or pinastor? Bakit ang tawag ay dinoktor? Kaya daw ay ginawa na ang bagong kurso ngayon, Juris Doctor. Kaya doktor na. Narinig ko yan sa abogado rin naman ang nagjo-joke ng ganyan. Pero di ba, hindi natin pwedeng baguhin ang gawa ng Diyos. At saka hindi natin pwedeng angkinin ang Kanya. Kasi nga kahit buhay natin, kanino ba talagang buhay natin? Sa atin ba to? Hindi. Yung property natin, kanino yan? Sa kanya din. Yung kalayaan natin, sinong nagbigay? Siya din. So wala talaga atin. Ano lang meron tayo? Yung desisyon mo, kasalanan mo. Yung kasalanan ko lang ang akin. Yung pagdedesisyon, yun yung may rights ako. Meron yung tinatawag na the rights of personal property. Yung kasalanan. Yung pagdedesisyon, hindi yan rights. Ano yan? Ang tawag dyan, privilege. Pag sinabing privilege, ano ba ang kaibahan ng privilege at saka right? Yung right inherent. Yung privilege, hindi mo pwedeng i-insist. Yung karapatan, pwede mong Pwede mong kukunin. insist. Yun Karapatan mo Pero karapatan yung hindi. privilege, hindi. Pwedeng kunin. Pwedeng kunin. Pwedeng ibigay. Kaya yung Ganun. pag-exercise natin ng ating freedom of choice is just a mere privilege. Saan lang tayo talaga may karapatan? Sa kasalanan. Ngayon, ang offer ng Panginoon, so pagdating sa kasalanan, na yun lang meron tayong karapatan, ang sabi niya, isuko mo na yan sa akin. Hindi. Ang problema, pati kasalanan, ayaw nating isuko Salamat tayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuting sandigan, hindi nagbabago. Kaya nga ang sabi ng kanta si Jesus ang sandigan, Hindi magigiba. Hindi magigiba. Yan. Tapat yan sa bawat isa sa atin. Kaya kaibigan, tayo ay magtapat din sa Panginoon Diyos. Hayaan natin ang Panginoong Jesus na bubuhay sa atin upang tayo ay patuloy na gumagawa siya ng mabubuting gawa sa ating buhay. At salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa programang Oras na Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos at patuloy kang maglingkod sa Kanya. Sa ating pagtatapos, makakarinig po tayo ng isang aawitin. Pagkatapos niya, hingin natin kay Pastor Lito ang isang panalangin. Sa isang panalangin, aking puso ay diringgin. Matagal ang paghihintay at ibig ng gawin. Ngunit
Pastor Lito. Tayo po'y manalangin. O Diyos na mapagmahal, nagagalak po kami na hindi ka nagbabago. At dahil doon kami makasasandig na may katiyakan sapagkat hindi mo kami sinusukuan. Bagamat ang katwiran at ang iyong pagiging matuwid ay iyong wawakasan ng kasalanan upang ang mga maliligtas at ang iyong bayan ay i-enjoy ang magpasawalang hanggang buhay na wala ng kasalanan. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng pinakamabuti at dapat namin itong sandigan. Yes, Lord. Kaya, O Diyos, kami po ay nagtitiwala at nais naming ipasakop sa iyo ang aming mga buhay. Ang aming kakulangan ng pananampalataya, iyo pong dagdagan at kumpletuhin. At kami po'y sumasamo na iyong pagpalain ang palatuntunang ito, maging ang aming mga taga-subaybay na kapwa namin mag-aaral ng Biblia. Tatakan kami ng banal na Espiritu para sa araw ng iyong pagliligtas at sa iyong pagbabalik. Aming mararanasan ang kalwalhatian na ipinangako ng aming Panginoon. Salamat po na pinagpala mo at ginabayan mo ang aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy niyong pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral.